Pinangalanan ko na ang taong umabuso sa akin. Siya po ay si Mr. Danny Tan, dahil may mga nag-message po sa akin ng mga ilan niya rin pong mga nabiktima, at ang kinagulantang ko po ay meron din po na mas bata pa sa akin. Kumbaga mga chika, nakakasuka yung taong yan, lalo na at napakaraming mga umiidolo sa kanya. Eto, pinatunayan ni Gerald Santos na yung taong yan ay isa palang pedophilia. Magandang araw mga kachika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayo updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Marami ang natuwa sa most recent video na ipinost ni Gerald Santos sa kanyang YouTube channel. Si mga chika, kapuna-puna nga dito yung kanyang maaliwalas na facial reaction at yung kanyang kalmado ng behavior. Kung mga chika, makikita natin na para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan at para din siyang nagising mula sa isang masalimuot na bangungot. At yan nga mga kachika, ay dahil tapos na yung kanilang hearing sa Senado at doon nga ay direkta niya ng pinangalanan yung taong nang abuso sa kanya nung siya ay minor de edad pa lamang. At marahil mga chika, ay hindi nalingid sa inyong kaalaman na ang taong iyan ay si Mr. Danny Tan. Kumbaga mga chika, nakakasuka yung taong yan, lalo na at napakaraming mga umiidolo sa kanya. Kumbaga nire-respeto siya sa GMA, nire-respeto siya sa buong Pilipinas kasi kilala siya bilang isang magaling na musical director. Tapos mga kachika, eto, pinatunayan ni Gerald Santos na yung taong yan ay isa palang pedophilia. Kumbaga mga chika, siya yung tao na nagkakaroon ng interes na mang-abuso, na mang-manyak sa mga minor de edad. Kasi mga chika, eto dito sa statement na binitawan din ni Gerald Santos sa kanyang latest video, kinumpirma niya doon mga chika na marami pang ibang mga nabiktima etong si Danny Tan bukod sa kanya. At ang worst mga kachika ay mas bata pa ito. Kumbaga kung si Gerald Santos ay 15 anyos nung siya ay inabuso, yung ibang mga biktima mga chika mas bata pa. Kumbaga mga chika pwedeng 14, 13, 12 o pababa pa. Di ba mga chika, nakakadiri yan? Kumbaga anong laban ng mga minor de edad na iyon sa isang pedophilia na kagaya nitong si Mr. Danny Tan? Panoorin nyo ito mga kachika. Pinangalanan ko na ang taong umabuso sa akin. Siya po ay si Mr. Danny Tan. At nung pinangalanan ko po siya kahapon, ako po ay gulat na gulat dahil may mga nag-message po sa akin ng mga ilan niya rin pong mga nabiktima. At ang kinagulantang ko po ay meron din po na mas bata pa sa akin nung naganap po ang pang-aabuso. Grabe po. Grabe ito. Kaya siguro langit na po at gumawa ng paraan para mapanagot o mapatigil ang ginagawang kasamaan nitong taong ito. So ayan nga mga kachika, kay Gerald Santos na mismo nang galing na hindi lang siya ang nabiktima nitong manyakol na si Mr. Danny Tan. Marami pang iba, marami pang mas mga bata sa kanya na ginahasa, na hinalay, na inabuso nitong Danny Tan na to. Isipin nyo, kahit kinakalyo na sa kamanyakan itong taong ito, yan ay nakalaya pa din. Palakad-lakad yan kung saan-saan, nagtatrabaho yan kung saan-saan. There's a huge possibility na marami pa rin mga tao, mga minor de edad ang ginagalaw niyan hanggang sa ngayon. Kaya mga chika, alam nyo, I really commend, I really praise Gerald Santos for speaking out dito nga sa nakakadiring kalakaran na ito dyan sa mga malalaking networks. Kasi mga chika, isa itong malaking hakbang para ma-address yung issue na yan. Para maitigil na. Kasi mga chika, kung hindi iyan matutuldukan ngayon, marami at marami pang mga inosenteng artista, mga minor de edad, ang posibleng maabuso. Kaya nga nung napanood ko yung video na yun ni Gerald Santos mga chika, makikita nyo sa mga mata niya na satisfied siya doon sa kinalabasan ng hearing sa Senado. Kumbaga, yung hustisya na hinihingi niya ay pinoproseso na ngayon, nilalakad na ngayon, compare dati na binaliwala na lang. Ngayon mga chika, may mga nabasa ako sa comment section na tila binabash si Gerald Santos dyan sa ginawa niyang pagsasalitang iyan. Kumbaga parang ang tawag doon mga chika, binibictim blame siya. Kumbaga sinasabing ginawa lang ni Gerald Santos yung paglabas na yan, pagsasalitang iyan.
dahil gusto niyang sumikat. Gusto niyang maambunan ng konting atensyon dahil nga tutok yung mga tao sa kaso ni Sandro Mulak. Well mga chika, maling mindset po iyan. Kasi wag nyo na lang isipin na si Gerald Santos yan. Isipin nyo na lang anak nyo yan. Isipin nyo na lang mahal nyo sa buhay yan. Di ba mga chika, hindi nyo ba tutulungan yan na mag-speak out doon sa kababuyang ginawa sa kanya na pinagdurusahan niya ng halos 2 dekada na? Pero ito po yung napapanahon na parang magiging full-fledged Me Too movement ito ng Pilipinas. Ano po? Alam ko po na maraming mga issues na nangyayari din po sa paligid natin ngayon. Pero ito po ay isang napaka-relevant na issue pa rin sa ating lipunan dahil ito po ay patuloy na nangyayari. Yung pang-aabuso, yung mga harassment at yung mga pang-power trip ng mga taong nasa posisyon at ginagamit mo nila yung authority nila. Yung mga iba pang mga nabiktima niya, panahon na. This is the time. Lumabas na kayong lahat. Kaya mga chika, I really advise everyone na suportahan na lang natin siya sa laban niya. Kasi mga chika, ginagawa niya naman ito hindi lang para sa kanya, para sa lahat ng mga taong inabuso. Lahat ng mga minor de edad na inabuso, lahat ng mga taong walang kalaban-laban na inaabuso ng mga manyakis o pedophilia na kagaya netong si Danny Tan. At yung iba pa mga kachika na kagaya nila Jojo Nones na perke may matataas na posisyon, perke may matataas na katungkulan, may kapit sa taas, inaabuso yung kanilang kapangyarihan at ang ginagawa mga kachika sinasamantala yung kahinaan ng kanilang magiging biktima. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!